Gandang umaga. Sige, yan. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Pwede na pong maupo kayo. Okay. Kala ko nag-a-apply kayong gwardiya. Ngayon po ay nasa ikapitong bahagi na tayo ng pag-aaral sa theme natin na The 7 I Ams of Jesus. Nung last Sunday ay tinalakay natin yung last I am ni Jesus. Ano yung nakaraang Sunday na last I am tinalakay ni Pastor Jace? I am the way, the truth, and the life. Yan din ang naging topic sa afternoon na service natin last Sunday. Iisa lang naman po ang topic, pero yung nilalaman ay different kasi iba-ibang ang vessel na ginagamit ng Diyos to explain this particular theme natin na the 7 I am. At ngayon ay nandito na tayo sa last portion kung saan po ay ating pag-uusapan ang patungkol sa I am the true vine. Yan po yung ikapito at kauli-hulihang ginamit ni Jesus na sinabi niyang, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang ating tekstong pag-aaralan ay masusumpungan sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 1 hanggang talatang 17. Ngayon, let me introduce to you, bago tayo dumako mismo sa pinakapag-aaral ng atin pong paksa, ang pag-uusap ni Jesus sa kanyang mga alagad noong gabi ng selebrasyon ng Feast of Passover na mababasa sa Aklat ni Juan, Kabanata 15, ay wala na po sila sa loob ng bahay. Kasi ang setting niya o yung tagpo po niya nung time na yan na nagkakaroon ng pagsasalita si Jesus ay nagkataon na pagdiriwang ng Feast of Passover. Ang Feast of Passover ay ginagawa taon-taon ng mga Hudyo bilang pag-alaala sa paglampas ng anghel ng kamatayan sa bawat bahay ng mga ninunong Israelita nang sila ay nasa Ehipto pa, sa pamagitan ng dugong ipinahid sa bawat hamba ng pintuan. At kaya taon-taon nagdiriwang sila ng pista ng Pasko sa Tagalog. Sa English ay Passover, sa Hebrew ay Pesach. Okay? At yan po kapatid ay ginugunita nila sa pamagitan ng pagpatay nila sa mga kordero o batang-batang mga tupa, ang edad ay 1 taon at walang kapintasan. At yung dugo ilalagay sa mangkok at ipapahid sa mga hamba ng pintuan. And at that time that Jesus was conversing with his disciples, it was the setting of the celebration of the Feast of Passover. Yung tinalakay namin nung last Sunday, hindi kahapon, na sinabi ni Jesus sa John chapter 14 na I am the way, the truth, and the life. Ang setting ay nasa loob pa po sila ng ikalawang palapag kung saan ay kumakain sila ng handa sa Passover. At doon din inofficiate ni Jesus ang Holy Communion na atin pong laging ginagawa sa church bilang pag-alaala ng kanyang sakripisyo, ng kanyang pagkamatay, at lalo na ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ngayon, nung nakaraang tinalakay, ang sabi ko sa inyo, nasa loob sila ng bahay, but this time, nang binanggit ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas, wala na po sila sa loob ng 4 na sulok ng bahay. Nasa labas na po sila niyan. Saan makikita? Sa 1:14-31. Na kung saan ay sinabi ni Jesus, yan, John 14. Bago mag-John 15, ano munang kasunod, sis? 14. Tama ba ako? Bago ang 15, 14. Tama ba?
Di ba bago ang 15, 14? Ito yung mga katabi mo, bago mag-15, 14 muna. Di ba tama? Okay, so, kaya bago po natin pag-aralan ang John chapter 15, background lang ng John chapter 14. Sa John chapter 14, verse 31, ano ang sabi ni Jesus? Tara, umalis na tayo. So niyaya niya na ang kanyang mga alagad, lumabas na po sila ng ikalawang palapag na nagtitipon sila para sa selebrasyon ng araw ng... Anong araw yon? Yun, salamat, nakikinig pala kayo. Araw ng Passover. At habang sila ay naglalakad sa dilim ng siyudad ng Jerusalem, diyan po kapatid ay sinabi ni Jesus Christ sa kanila ang patungkol sa pagiging tunay na puno niya ng ubas. At ilan na ang kausap niyang mga alagad? Hindi 12. 11 na lang na alagad ang kanyang kausap. Bakit? Sa John chapter 13 pa lang, bago mag-14, anong numero? 13. Ang galing, di ba? Before 14 ay 13. So sa John chapter 13, habang sila ay kumakain ng handa sa Passover na yon, ay si Judas ay lumabas na. Umalis na siya, ang layunin niya ay para ipagkanulo si Jesus Christ. Pinasukan na si Judas ni Satanas at umalis na po ng kanilang pinagtitipunan na bahay. So sa makatuwid, nang nagsasalita si Jesus, I am the true vine, ang kausap niya ay 11 alagad sapagkat si Judas ay hindi na nila kasama. At sa kanilang paglalakad, bumanggit si Jesus ng metaphor, simile at analogy para maiparating niya ang mensahe na magpatuloy sila sa kanya at huwag bibitaw. Yung pong sinasabing metaphor, simile at analogy, yan po ay gumamit siya ng mga bagay para lamang maiparating niyang ng maliwanag ang gusto niyang mensahe na ipasabi sa kanyang mga alagad. At ito po kapatid, yun pong word pictures na kanya pong sinabi sa John chapter 15. Ngayon po, may 4 na bagay tayong pag-uusapan patungkol dito sa John chapter 15 verses 1 to 17. Ano yung 4 na atin pong tatalakayin? Una, ang pagpapakilala ni Jesus na sinabing, I am the true vine. Ang tanong, bakit niya sinabi na siya ang true? Meron pa bang ibang vine tree? Ayan. Pwede naman niyang sinabing, I am the vine tree. Amen? Uy, nakikinig ba kayo? Pwede yung sinabi ni Jesus, I am the vine tree, pero ba't dinuktong pa niya ng true? Kung may true, may false. Amen? Kaya kung totoo ang ipin ng katabi mo, mayroong false teeth. Di ba? Ikalawa na ating pong pag-uusapan ay, anong ikalawa? Ang pagpapakilala ni Jesus patungkol sa vine dresser o magsasaka o tagapag-alaga ng puno ng ubas. Sino ba siya? Yan ang ating pag-uusapan. Sino ba siya? Ano ba ang kanyang ginagawa? Ikatlo na ating pag-uusapan, may 2 uri ng mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Sino-sino ba ang mga ito? At ano ang kanilang mga katangian? At ika-4, last but not the least, na atin pong i-discuss ang mas repeated words
sa Aklat ng 1, Kabanata 15, talatang 1 hanggang 17, ano ang most repeated words sa particular verse na yan? Ang English word na abide, na inulit ng 11 beses. Lagi akong nagsasalita sa inyo na pagpapo may mga repeated words doon po sa ating pinag-aaralan, dapat bigyan natin yun ng atensyon. Kasi mayroong message na nais iparating patungkol doon. So yan po yung 4. Diyan iikot ang atin pong pag-aaral sa John chapter 15, verses 1 to 17. Ano ang mga pagpapaliwanag sa 4 na bagay na ito? Ayan. Unahin natin. Sabi ni Jesus sa mga disciples, ako ang totoong puno ng ubas. Kung may Bible kayo, kahit anong version ay pwede nyo pong buksan para tignan ninyo kung tama ba ang aking mga sinasabi. Maging Berean believers kayo na habang nangangaral noon si Apostol Pablo, ay tinitignan nila sa kasulatan kung totoo ang sinasabi ni Pablo. At ganun din tayo dapat. Kaya kung may mga Bible kayo, yan, 1:15, Pinoy version. Ano ang sabi ni Jesus? Ako ang totoong puno ng ubas. Anong ibig sabihin ni Jesus doon? Na siya ang totoong puno ng ubas. Ibig sabihin ni Jesus, siya lamang ang pagmumulan o panggagalingan ng makadiyos na buhay at pagpapala. That Jesus is the only source of God's blessing. Amen? At siya lamang ang only source of God's life. Siya lamang. Dahil yung puno ng ubas ay nagbibigay po ng sustansya. Amen po ba? Ayan. Hindi maka-amen yung iba. Kung atin pong uunawain, bakit niya ginamit ang salitang true? Ayan, dyan muna ha, huwag mo nang ibibigay yung nasa ilalim. Bakit ginamit ni Jesus ang salitang true? Meron bang iba pang puno ng ubas na pwedeng mag-claim na sila yun ang puno ng ubas? Siyempre, nang mabasa ko yan, nang pag-aralan ko yan, nasa 7 na pala kami, nang basahin ko, ang isa agad sumagay sa isip ko, bakit ginamit ni Jesus ang adjective na siya yung totoo? Kasi yung true vine, yung vine, yun yung noun. Yung true, yun yung adjective, di ba? Pinapakilala anong uri ng puno ng ubas siya. Ang sabi siya yung totoo. Okay? Bakit nga niya ginamit yung salitang true? Meron bang iba pang puno ng ubas na pwedeng mag-claim na sila iyon? Alam nyo mga kapatid, okay? Dapat niyong malaman na may iba pang puno ng ubas na pwedeng mag-claim na sila yun. Kaya lang, hindi na sila pwedeng mag-claim dahil inalis na sa kanila ng Diyos ang pagiging puno ng ubas. Alam niyo ba kung sino yun? Yun ay ang bansang Israel. Ipapakita ko po sa inyo, sapagkat sa matandang tipan sa Old Testament, ay ang puno ng ubas ay tumutukoy sa tribo ni Huda at sa kabuuan ng bansang Israel. At yan po ay nakatala sa aklat ng Isaias, Kabanata 5. Sa Isaias, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2. Okay? Ito, makinig kayong maigi. At basahin ho natin. Ready? 1, 2, 3. Mayroong ubasan. Sige, lakasan yung boses nyo. Teka, bigyan mo wala. Tulungan nyo naman ako. Mahaba-haba itong talakayan natin.
Nag-receive ako ng hangin eh. Sige, ready? 1, 2, 3. Mayroong ano ang nakita niyang bunga? Sa kanyang punong ubas ng Diyos. Ang bunga ay maasim, hindi pumasa. Amen. Unawaan nyo? Kaya dapat unawaan nyo, bakit binanggit ni Jesus, siya yung totoong puno ng ubas? Kasi meron ng previous na nagsabi na itong Israel ay ang puno ng ubas ng Diyos. Ngunit, sinabi sa aklat ni Isaias, nang tikman ng Lord yung bunga ng puno ng ubas na yan, ay maasim, hindi masarap. At pagdating sa talatang 7, ayan, ito, para mawala yung doubt mo. Ang ubasang ito ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang... Yun. Yun pala, bakit pala niya sinabing, I am the true vine. At ang bayan ng Huda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa, umaasa si Lord na gagawa ng makatarungan, ngunit sa halip, naging mamamatay tao ang mga Israelita. Inaasahan niyang paiiralin ito'y katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Kaya ang bunga noong puno ng ubas ay mapait sa panlasa ng ating Diyos. At hindi lamang yan. Tungayan pa natin ang ibang talata o kabanata o aklat sa Biblia na may tumutukoy mismo patungkol sa puno ng ubas. Sa awit 80, talatang 8 hanggang 12, lahat ng kababaihan tumayo. Ayan, mga girls, tumayo. Tumayo tayo. Ayan, pampagising din yan. Basahin natin yan. Ready? 1, 2, 3. Next slide. Amen. So, upo na po kayo, mga kapatid. Sino po yung puno ng ubas na inilabas ng Diyos sa Ehipto at tinanim niya sa ibang lupain? Israel. O so, nung bago banggitin ni Jesus, I am the true vine, ang Israel ay nireject na ng Panginoon bilang puno ng ubas dahil po sa kanilang kasamaan. Sa verse 18, ayan, continuation yan. Kung magkagayon, sabi ng mga puno ng ubas na bilang Israel, magbabalik kami, abdi na magtataksil sa iyo kailanman. Anong layunin kung bakit nireject ang Israel bilang puno ng ubas? Dahil sila ay nagtaksil kay Yahweh. At yung pagtataksil na yan, mababasa niyo yan sa kabuuan ng aklat
ng matandang tipan na sila po ay na-involve sa idolatry. Isa po yun. No, meron silang mga sinambang ibang Diyos-Diyosan. Itinakwil sila ng Panginoong Diyos, dapat kasi sila ang pagdadaluyan ng pagpapala sa buong bansa. Sa buong mga bansa. Sa kanila manggagaling ang blessing ng Diyos sa Israel. Sila dapat ang magpapalaganap ng gospel sa buong mundo. Kaya lang, hindi na po ito pinahintulutan ng Diyos. Kaya, tingnan nyo, ang mga naging mga evangelist, wala kang halos mabalitaan na Hudyo maging sa panahon nating ito. Mga ibang mga hentil ang naging mga ebanghelista bilang para maging pagpapala. Kasi inalis sa kanila ang pagiging puno ng ubas. Ang awit 80 ay parang isang propesiya na inalis ng Diyos ang pagiging puno ng ubas sa Israel bilang pagpapala sa maraming tao. At isa po sa dahilan din yan, maging nung panahon ng New Testament, bakit pa rin nabanggit ni Jesus, hindi na Israel ang tunay na puno ng ubas, kundi siya na. Dahil nireject nila ang sugo ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Israel rejected Jesus Christ. Bakit nababanggit ko pag nangangaral ako? Iyan ay panahon ng pagdiriwang ng Passover. Di ba? Di ba? Napupunan ninyo? Maski nung nakaraan pa, pag nangal ako ng afternoon. Kasi may relasyon yan. Ano ba ang nangyari sa Passover? Yan yung time na ipinako nila si Jesus. Yan yung time na tinatanong ni Poncio Pilato ang lahat ng mga Israelita, sino ang palalayain ko? Di ba? At sino ang aking ipapako? At ang buong Israel ay sumigaw ng ipako siya sa krus at palayain si Barrabas. So Jesus Christ was rejected. That's why hindi na po sila ang puno ng ubas na magiging pagpapala sa buong mundo. Napunta na po yan kay Jesus. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit binanggit ni Jesus sa Mateo 21, talatang 43, ang ganito. Therefore, sabi niya sa mga Israelites, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. Kasi walang nakitang magandang bunga sa kanila. Naintindihan niyo po ako? Naunawaan ba ninyo ang ating pinag-uusapan? Kaya kay Jesus magsisimula ang lahat ng pagpapala. Matutupad pa rin yung pangako kay Abraham na sa pamagitan ng binhi mo ay pagpapalain ko ang lahat ng tao. At sino yun? Si Jesus Christ. Kaya binanggit niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Jesus is now our true source of blessing. O, naintindihan nyo, bakit ginamit ang salitang true? Amen po ba? Kay Jesus. At maging sa panahon natin ngayon, tingnan nyo ang Israel, hindi naging pagpapala doon sa Gaza. Ang daming napapatay ng pangbomba nila, kasama pati mga children. Napatatamaan pati yung hospital na ginagamot yung mga tao, napadali tuloy ang kamatayan noong mga Palestino na tinamaan ng mga bigaw na bala. Galit na galit ang maraming tao sa Israel. Bakit parang hindi nagiging pagpapala? Kasi nga, hindi na sa kanila, na kay Jesus na. Amen? Na sa Kanya, kay Jesus Christ, siya ang tunay na puno ng ubas na pagmumulan ng blessing. Kaya salamat sa Panginoong Diyos. Sa pamagitan ni Jesus Christ, ikaw ay po pwedeng daluyan ng mga pagpapala ng Diyos. Amen? At ang ikalawa na atin pong pag-usapan ay, sabi ni Jesus, continuation natin ng verse 1.
Pagkatapos niyang sabihin, ako ang tunay na puno ng ubas. Yan, piniliwanag ko na sa inyo bakit sinabing tunay siyang puno ng ubas. Ikalawa, sabi ni Jesus, ang tatay ko ang tagapag-alaga. Si God the Father ang nag-aalaga ng puno ng ubas. Siya ang magsasaka na nag-iingat ng puno ng ubas. And the Father cares for Jesus Christ. Ganun na lamang ang pagmamahal ni Father sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ito ay kanyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Jesus nang i-water baptize si Jesus. At pagkatapos mabautismuhan ni Jesus sa tubig, ang sabi ay bumukas ang langit at bumaba ang Holy Spirit kay Jesus at nagsalita ang Father, narito ang aking minamahal na anak na lubas kong kinalulugdan. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Nalugod si Father kay Jesus. Kasi nakita kay Jesus yun pong obedience at yung humility. Ayaw siyang i-baptize ni John the Baptist kasi sabi ni John the Baptist, mas una ka kesa sa akin. Ikaw ang Kristo. Hindi ako karapat dapat mag-alis man lang ng tali ng iyong sandalyas. Pero sabi ni Jesus, kailangan natin gawin. At binaptize siya ni John, si Father ay nalugod doon. Kasi nakita niya sa kanyang anak, yung marunong magpakumbaba. Amen? Na bagamat mataas siya, pero natuto siyang mag-humble. At matuto siyang sumunod sa kalooban ni Father. Kaya yan po kapatid. Kaya sabi ni Jesus, ang tatay ko ang tagapag-alaga sa akin. Ngayon, sa pag-aalaga ni God the Father, inaalagaan din niya pati ang mga sanga. Next slide. Ano po ang sabi diyan? The Father removes the unfruitful branches from its attachment to the vine tree. So, inaalis ni Father ang mga sanga na hindi nagbubunga na nakakonek doon sa puno ng ubas. At pinuputol at nililinis niya ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. So, ang gumagawa ng judgment, hindi si Jesus Christ, kundi si Father. Si Jesus Christ kasi, grabe magmahal yan eh. Amen? Si Jesus Christ, grabe ang pagmamahal sa atin. Kahit anong suway natin, hindi natin pagsunod, mahal na mahal tayo ni Jesus. Si Father ang siyang hukom ng lahat. At ang sabi, siya ang nag-judge sa lahat sa atin. Ayan. Yan si Father. Ngayon, dako tayo sa ikatlo nating pag-aaral. Sa ikatlo naman, mga kapatid, ay may dalawang uri ng mga sanga na naka-attach sa puno ng ubas. Ilang uri ng sanga ang naka-connect sa puno ng ubas? 2 uri. Ito ay tinawag ni Jesus na sanga na hindi nagbubunga. John chapter 15 verse 2, inaalis ni Father sa akin, sabi ni Jesus, ang mga sanga na hindi nagbubunga. So, yung sabing inaalis, pinuputol ang sanga sa akin na mga hindi nagbubunga. Ano ang ibig sabihin nito? Merong palang mga sanga na naka-attach sa tunay na puno ng ubas na fruitless o hindi nagbubunga. Anong uri ng sanga yan? Yan yung sanga na naglalarawan bilang mga mananampalataya ni Kristo. Mahal si Kristo. Nagbabasa ng Bible. Nagwo-worship
umaattend ng gawain para kay Lord pero hindi nagbubunga. Tignan ho ninyo. Ang sanga, nakakabit sa puno sa tunay na puno. Kaya lang pinuputol ni Father kasi walang bunga. So, makatuwid, pwede pala na ang isang tao ay maging isang sanga na naka-attach kay Jesus but not bearing fruit dahil binanggit yan mismo sa 1 Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2. At dito, napuna natin, inaalis ni Father ang mga sangang iyon na nakakonect kay Jesus na hindi nagbubunga. At ano ang ginagawa? Sa verse 6, mababasa nyo dyan sa verse 6, hindi ko na nilagay dyan. Kaya sabi ko, buksan ninyo ang Bible nyo sa verse 6. Sa verse 6, John 15, verse 6, sabi ng Mabuting Balita, Biblia, ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Kasi pinutol siya ni Father Kaya ang ginawa, tinapon at natuyo, ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. So, yun pong sangang hindi nagbubunga na nakakonect kay Jesus, mahal si Jesus, nagbabasa ng Bible, nag-a-attempt ng mga gawain, at puro praise the Lord, pero walang bungang nakikita sa kanya, ay pinuputol ni Father, at pagkatapos niyan ay tinatapon sa apoy. Anong ibig sabihin nun? Inihahagis sa impyerno. Ang tanong, ikaw ba yung sanga na hindi nagbubunga? Nakakonect ka pa ba? O nag-backslide ka na? So sa mga tuwid, yung mga sanga na ito na binabanggit dyan ay hindi totoong mananampalataya ni Kristo. At ito, kanino pinapatungkulan ni Jesus? Makinig kayo maigi itong mensahe niyang ito patungkol sa sanga na hindi nagbubunga. Mind you, ang conversation during time ng Passover. Yun yung time na si Judas, kailan si Judas? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Tinatanong kita, sabi din ko sa katabi. O nagkataon lang na palingon na, okay, siya na po kayo kung nilingon kayo ng katabi nyo. Hindi sinasadya yun. Tinatanong ko lang kung kilala mo si Judas. Sabi din sa katabi. Okay? Kilala ba ninyo si Judas? Kasi ang setting ng conversation, kaya importante po yung pag nag-aral tayo ng Biblia, ano yung activity nung time na yun? Passover. Nung Passover na yun, doon po na sinabi ni Jesus, ang sabay na dumampot ng tinapay, ang siyang magkakanulo sa akin. Pagdampot ni Jesus, sumabay si Judas sa kanya. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, yung plano mo, bilisan mong maigi, gawin mo na agad. Akala ng mga alagad, pinabibili ng tinapay si Judas. Yung pala, yung gagawin niyang ipagkakalulo niya si Jesus. So, para mahimasmasan ka kapatid, hindi ikaw ang pinatutungkulan nitong sanga na walang bunga, na pinutol ni Father mula sa tunay na puno ng ubas. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ikaw yan. Yan ay si Judas Iscariot. Bakit si Judas? Kasi siya po nang umalis doon sa pinagtitipunan nila Jesus bago sila lumabas. At pag-usapan itong patungkol sa true buy na yan, ay pumunta na siya sa mga chief priest. At tinanggap niya na yung bayad, yung suhol, 20 pieces of silver. Kasi ituturo niya kung saan pumupunta lagi si Jesus para mahuli at maikulong at maipapatay. Si Judas ang sanga na hindi nagbubunga. Mind you,
naka-attach siya kay Jesus. Isa siya sa 12 pinili na mga disciples ni Jesus. Hindi lang siya disciple, apostol pa. Apostol ng Panginoon. Isa siya sa mga tumanggap ng kapangyarihan ng sinabi ni Jesus, humayo kayo, puntahan nyo ang sambahayan ni Israel at mangaral kayo, magpagaling kayo ng mga may sakit, maglinis kayo ng mga kitungin, magbangon kayo ng mga patay. So talagang very attached si Judas kay Jesus. At sa lahat ng mga officers sa 12 disipulo, nag-iisa lang ang officer ni Jesus. Sino yon? Si Judas. Bakit? Siya ay isang treasurer, tagapag-ingat ng pera. Aba, gagawin ka ba naman ni Jesus na kanyang treasurer kung hindi siya close sa iyo at hindi ka rin close sa kanya? Nakikita kay Judas how much she is close to Jesus. Mahal niya si Jesus. Kaya lang, siya pala yung sanga na walang bunga. Bakit po kamo? Ang problema kay Judas, hindi siya mapagkakatiwalaan patungkol sa pera. Dahil mababasa ninyo sa 1:12, talatang 4 hanggang 6. Babasahin ko po sa inyo ito. 1:12. Pero kung mabilis yung ating in charge dyan, John 12:4-6, mahanap niya agad, mapapabasa namin sa inyo. Ano ang sabi rito? Nagsalita si Judas Iscariote, isa sa mga disciples ni Jesus. Bakit hindi na lang binenta yung pabango at ibigay ang pera sa mahihirap? 300 silver coins din yan. Kasi si Jesus pumasok sa bahay ni Mary at ni Martha at ni Lazarus. Bisita siya. Tapos si Mary, meron siyang iniingatang pabango na ang halaga ay 1 taon ang presyo ng pabango. Ang mahal ng pabangong yun. No? In-import pa yun sa India. At pagkatapos, ibinuhos lamang ni Mary sa paanan ni Jesus. At ginawa niyang basahan ang kanyang buhok para ipampunas sa paa ni Jesus. Nang makita ng mga alagad, sabi nila, sayang yan, pabangong yan, ginamit lang sa paa ni Jesus. At isa si Judas ang nagsabi, sayang yan, sana binenta na lang para makatulong sa mga mahihirap. Ano ang sabi? Sinabi niya yun, sinabi raw ni Judas yun, hindi dahil may malasakit siya sa mahihirap. Ang totoo, magnanakaw kasi siya. Kikita siya pag binenta. So, ang unang kapatid na nakita nating karakter ni Judas, kaya sabi, naka-attach kay Jesus, nag-serve kay Jesus, pero walang nakitang magandang bunga sa kanya sapagkat siya ay isang hypocrite. Hypocrite siya, hindi naman totoo. Nagpapakunwari na siya ay nagmamalasakit sa mga mahihirap, pero hindi naman pala. Dahil magnanakaw siya, kung ibebenta nga naman yung pabangong yun, 300 silver coins, may makukupit na naman siya. Oh. At ang sabi rito, siya ang in charge sa pera nila. Oh. Siya po ang treasurer at lagi itong kumukupit. Lagi kumukupit doon sa mga offerings. Kaya tinawag siyang mapagkunwari at magnanakaw. Sa Bible, sino ba ang sinasabi magnanakaw? Yung mga taong hindi nagbibigay ng totoong ikapu sa Panginoon. Naka-attach sa Diyos, pero walang bunga. Parang kay Judas. Hindi nakitaan ng magandang katangian kay Judas. Nag-serve kay Lord, pero ang buhay ay Judas. Di ba? May relasyon si Judas kay Jesus, close kay Jesus, pero walang fruit na makita sa kanya. Kaya ang ginawa ni God the Father ay pinutol si Judas.
Kaya kung bago yung John chapter 15, John chapter 13, pinasukan ni Satanas si Judas. Pumasok si Satanas sa kanya. At ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay nang mabalitaan niyang dinakip na nga si Jesus. At namatay na si Jesus. Siya nagpapatay kay Jesus. Dahil lang sa pera. Ganun, kapatid, no? Para kay Judas, pera ang mahalaga sa buhay. Mahal niya si Jesus, pero mas mahal niya ang pera. Ipinagpalit niya si Jesus sa pera. Nakakonect kay Jesus, pero walang nakitang bunga. Hindi ko sinasabing ikaw yan, ha? Si Judas ang pinag-uusapan natin dito. Kaya huwag ka magagalit sa akin. Pinutol siya, at yung sinabing pinutol, pinayagan ng Diyos na mapasukan siya ni Satanas para mawasak lalo ang kanyang buhay. See? Kaya napag-usapan ang patungkol dyan dahil kay Judas. Kaya, yung John 13, 14, 15, 16, and 17, lahat ay interrelated yan. Hindi po pwedeng manghuhula ka ng iyong ipangangaral dyan. Kailangan ugatin mong maigi ano ba ang nangyari kung bakit binanggit ni Jesus siya ang tunay na puno ng ubas at may mga sangang nakadikit sa kanya at may isang sanga na hindi nagbubunga. At yun ay maliwanag na si Judas Iscariote. Kamusta ang buhay mo? Eto na. Sabi ko hindi ikaw yun, pero ngayon kakamustahin kita. Ang buhay mo ba ay katulad ni Judas? Hindi ka rin ba faithful sa pera? Yun ang pag-usapan natin. Hindi ka ba faithful sa pera? Kasi si Judas, ang liwanag, hindi siya faithful sa pera. Magnanakaw siya. Hindi siya tapat. Kung siya magnanakaw, hindi siya tapat sa tithing niya. Sa pagbibigay niya ng 10%. Binabawasan niya marahil. Yun ang sinasabing sanga na walang bunga. Ngayon, para mawala ang lungkot sa mga mukha niyo, ikalawa tayo na uri ng sanga. Ayan. Sa ikalawang uri ng sanga, ito ay tinawag ni Jesus na sangang nagbubunga. Yun. May dalawang uri ng sanga na naka-attach kay Jesus. Ang una ay sangang hindi nagbubunga. Ikalawa ay sangang nagbubunga. 1:15 talatang 2. Ang sabi, pinuputol at nililinis ni Father ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. Wow. Ito po yung sanga na naka-attach, connected kay Jesus. Ang maganda, nagbubunga siya. Kaya lang, ito yung nagbubunga na bago magbunga, katakot-takot na problema ang mga pinagdadaanan sa buhay. Bakit po kamo? Sapagkat ang sabi, para lalo daw magbunga yung sanga, nagkakaroon ng sa English word na pruning. Ito yung pinuputol at nililinis niya ang mga ilang maruruming bagay na nandoon sa sanga para lalo pa itong magbunga. Dumadaan sa tinatawag na pruning.
Ang pruning is cutting away, spiritual pruning, cutting away the sin and bad habits in our lives. Huwag kang magtaka kung bakit ikaw ay dumadaan sa mga correction at rebuke sa preaching. Hindi mo ba napupuna? Minsan parang pakiramdam mo, personal kang pinatatamaan sa pangangaral. Kasi ikaw ay pinupruning ni Lord. Kasi sa pruning, gumagamit sila ng knife. O kaya kung walang makitang knife, sword, yung matalim na tabak, no? Bilang pangputol sa mga nagbubungang sanga. Pinuputol yung mga hindi mga karapat-dapat doon. No? Masakit yun, kapatid. Ganon din. Kaya kung ikaw ay nasasaktan, mag-rejoice ka. Tinatabas ka lang ni Lord para lalo kang maging mabunga. Amen? Ginagamit ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya huwag kang magagalit sa preacher pag naramdaman mo parang ikaw yung pinatatamaan. Pero hindi ikaw ang pinatatamaan ng preacher. Ang nagpapatama sa iyo ay si Father God dahil siya yung nagpupruning sa iyo. Di ba? Maging ang mga halaman eh. Pag ang mga halaman, di ba, sa mga halaman natin, masyadong napakalalago, inaayos yan, pinapantay. Di ba? Maraming mga pinuputol. Di ba? Tapos, pagka lumago siya, maganda at maayos. At lalong dumadami yung mga dahon niya. Kasi, nagkaroon ng tinatawag na pagpupruning. Ganon din sa ating mga buhay. May ginagamit ang Diyos, hindi lamang correction at rebuke sa pangangaral, kasama na rin ang mga difficulties, discouragement, disappointment, brokenheartedness, failure sa buhay natin para tabasin po tayo. Pwedeng, ang example niyan ay nabigo ka sa pag-ibig. Nabigo ka sa pag-ibig. Binasted ka ng nililigawan mo. Pwedeng binrake ka ng boyfriend o girlfriend mo. Akala mo lang, yun ay pakana ni Satanas sa buhay mo. Pinayagan ni Lord sa iyo para ayusin ang karakter mo. Ang iba naman ay loss of loved ones. Namatayan ka ng mahal mo sa buhay o ang isang miyembro ng pamilya mo ay may sakit o may karamdaman o ikaw ay nagkasakit ng malubha na halos ikamatay mo. At dahil doon nangako ka kay Lord, Lord, aayusin ko na ang buhay ko. Yung pinruning ka. Nung makarecover ka, inayos mo nga ang buhay mo. Pruning ang tawag doon. Kaya minsan, wag natin titignan ang masamang bagay na nangyayari sa buhay natin ay para sa kasamaan natin. Hindi po. Ang lahat ng yan ay tinatawag na discipline ni Lord. Pinapalo ka ni Lord para makahati ka sa kanyang kabanalan. Para maging maganda at maayos ang buhay mo at lalo kang magbunga. Naintindihan niyo po, kapatid? Yan. At pwedeng ikaw yan. Nagtataka ka, noong hindi ka pa nakakilala kay Lord, 10 lang ang problema mo. Nung makakilala ka, naging 50. Iisip ka, nung ma-born again ako, bakit lalo dumami ang problema ko? Akala ko, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, 10 lang ang problema ko eh. Ngayon, 50. Alam nyo, narinig ko yan sa isang preacher. Mga nakalimang tawa ko dun eh. Nung marinig ko yun. No? Nakalimang tawa ako doon. Bakit? Kasi, totoo nga naman. Kasi naisip ko din kasi yun eh. Sabi ko, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, di pa ako nagdadalo ng mga ganitong pagtitipon, bilang ko lang ang mga problema ko. 2, 3 lang eh. Nung makakilala ko kay Lord, umabot ang 20 to 30. Nagkadoble-doble. Yun pala, may purpose si Lord para lalo kang maging mabungang mananampalataya ni Kristo. Pinupruning lang tayo, inaayos lang tayo para ang buhay natin ay maging tama. Amen. Yung iba, halimbawa, ang pride mong tao, paano aayusin ni Lord na ikaw ay marunong magpakumbaba? Siyempre, kung magte-take ka ng board exam,
patitikimin ka ni Lord na pababagsakin ka niya sa board exam. Kaya pag nung lumabas yung result, simatayin ka, hindi mo matanggap. Pinupruning ni Lord, tinatanggal yung pride mo. Tinatanggal yung pride mo. Pag nakita ni Lord, hanggang ngayon may pride ka pa rin. Second take, bagsak na naman. Ayoko na. Ayoko na magtiwala sa sarili ko. Yung palang hinihintay ni Lord na sabihin mo, ayoko na, doon ka na ipapasa ng Panginoon. Pinupruning ka lang para magbunga ka ng mga bagay na magaganda. Amen? At ang ika-4, ito na, last na po ito, na ating pag-aaralan, ang most repeated words na salitang abide. 11 verses na ginamit sa English word, ang English word na abide sa John 15, 1-17. Ano ang kahulugan ng abide? Ang sample natin dyan sa abide ay John chapter 15, verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. At verse 5, verse 7, puro abide ang ginamit. Ang English word na abide sa Greek word ay meno, which means to stay. Manatili ka, to remain, to be always connected or attached. Don't leave, wag kang aalis. Wag mong iiwan. Kaya pag sinabi ni Jesus, ang sino mang nagnanatili sa akin, hindi nag-iiwan sa akin, ay magbubunga ng marami. Yan po. No? Kaya makita ho natin dito, ang relationship ng abide sa English word na fruit. Next slide. Also, the word fruit is 8 times mentioned in John 15, 1-17. 8 beses naman, ginamit ng paulit-ulit ni Jesus sa kanyang conversation sa mga alagad, ang salitang bunga. Therefore, yung abide at yung fruit ay dapat magkasama pareho. So, ano ibig sabihin yan? Kung mananatili ka kay Kristo, magbubunga ka sa iyong buhay. Amen? Hindi ka magiging fruitless na Kristiyano. Kung mananatili ka, hindi mo iiwan si Kristo, hindi ka man lalamig, magpapatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, mananatili mong mahal si Jesus, ikaw ay magbubunga. Alam ko, hindi ka katulad ni Judas. Sabi sa katabi mo, hindi ka si Judas. Amen? Sabi mo sa kanya, I declare, you are not Judas. Amen po ba? Kasi si Judas, siya po yung sangang hindi nagbunga eh. Pero dito pinag-uusapan natin yung sangang nagbubunga at ano yung mga ibinubunga ng sanga. Ito yung last slide natin. What are the fruit? Basahin muna natin ang John 15:4. Ready, lahat tayo tumayo. Bago natin tignan yung last slide. Tayong lahat. Basahin natin ito sa Pinoy version. Ready? 1, 2, 3. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Kayo ba ay connected kay Kristo? Yon. Ngayon, ano ang pwede niyong ibunga pag kayo ay connected kay Christ? Nandyan din sa John chapter 15. Pakita natin, sis, Brad. John chapter 15, 1-17. Ano-ano ang mga bunga na yun na inaasahan kung connected ka, kung ikaw ay remain with Christ. Sige, pakita na natin. Number 1, meron kang fruit of obedience. John 15, verse 7, verse 9, up to verse 10. At ikalawa, meron kang much fruit. Sabihin, marami ang ibunga mo. John 15, verse 8.
Number 3, meron kang fruit of joy. Ito ito ang dapat makita sa iyo kung totoong may bunga ka. Kasi kay Judas, wala yan eh. Walang makitang fruit of obedience kay Judas. Bagamat nakakonect kay Jesus. Mahal niya si Jesus, nagsiserve siya kay Jesus. Pero walang pagsunod na nakikita sa kanyang buhay. Tapos, wala rin siyang much fruit. Ikatlo, walang fruit of joy. Puro lungkot lagi ang buhay. At ikaapat, fruit of love or fruit of sacrificial love. John chapter 15, verse 12 and verse 13. Nilinaw ni Jesucristo, ano ba ang ibig sabihin ng fruit of love? Sa verse 13, kung babasahin ninyo, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Willing kang mag-invest ng time sa ibang tao para kay Jesus. Sacrificial yon. Fruit of love. At number 5, the fruit that will last. Ito yung bungang nagpapatuloy at nananatili. John 15, verse 16. Hindi bunga, isang araw lang meron ka nun, tapos wala na. Kundi nagpapatuloy. Yan yung mga bungang hindi nakita sa Israel. Kaya nireject sila bilang puno ng ubas. Pero yung mga yan, yung mga bungang din niya nakita kay Jesus yan. Tapos, yan din na makikita sa mga sanga. Ang bunga ba tumutubo doon sa ugat o sa sanga? O, ibig sabihin tayo sanga. Bearer of fruits. Tagapagdala tayo ng bunga. May natutunan ba tayo sa pag-aaral natin about Jesus said, I am the true vine. Okay, yan. Diyan nagwakas ang ating pag-aaral sa 7 I Ams of Jesus. Kaya mababago na po ang susunod na team natin sa next Sunday. Hindi na po the 7 I Ams. Ipapa-announce na lang namin sa inyo at maaring ikabigla mo at ikalaglag mo sa iyong upuan kung ano ang bagong team natin sa next week. Okay? Tumayo tayong lahat.